aking kapatid. Tayo na nga. Gagamitin natin ngayon si Julia. Huwag kalimutan natin shades. Alright, gumagana ang fan. At tara na. Pasensya na ho sa mga kapitbahay ko. Maingay-ingay itong motor na to. Maaga na naman tayo. Baka nagtataka kayo kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil graduation day ng aking kapatid. O syempre, sasamahan natin siya sa school para doon sa ceremony. Pero doon sa last vlog natin, actually kumain na kami. That's a day before her graduation, no? Kasi ayaw niya mag-celebrate. Nalulungkot din kasi tong kapatid ko, which is understandable naman. And hindi ko nakukwento bakit, no? Pero it's a family thing. Marami din nakamiss sa inyo dito kay Julia. So ayan na siya, kaya ginamit ko. Sa wakas natapos din ang kanyang makina, no? Tapos ano daw ang karga niya? So ang karga niya ngayon ay 232cc. Sara ko nga to. Yan, maingay siya eh. So 232cc's, naka SRF siya na black, 66mm long black. So wala na siyang palaman. Maganda na yung ginawa nila ngayon, no? Kasi syempre the more parts you have, the more likely na pwede siyang masira or sumigaw. Tapos naka superhead siya, sniper superhead ng RS8 2326. And wala na siyang VVA. Mas okay daw ang walang VVA, parang rekta na agad yung power niya. At tayo ibabanking ng konti, di ba? Hindi ko alam kung gaano ka-accurate tong speedometer niya, no? Since iba na yung mags, yung size ng gulong. So alam ko nakaka-apekto na yun kahit papaano eh. Hindi ko sure. Tapos may konting chip pa sa pintura yung mismong sensor niya. So ang daming nakaka-apekto ng speed niya. Kaya gusto kong subukan na may kasama akong motor para nakikita niya yung speed. Actually pwede pala to sa A-Racer, no? Pwede pala. Kaya next time gagawin ko. Kasi may GPS tracking yung A-Racer eh. So na-monitor niya yung speed niya. Ayun, anyway, so after ng head, naka plus 9 tayo ng na crank and 40mm na throttle body. Okay, so ang tono niya ngayon is naka-over tayo sa gas kahit pa na konti para di siya nag-overheat. Tsaka hindi lang yun yung bago sa kanya. Siyempre naka-visor na tayo na pang GP style. And kung mapapansin nyo sa likod, kanina naka-caliper na rin siya sa likod. So matrabaho ang modification na ginawa ni Mo dito, no? Hindi siya plug and play since iba yung swing arm natin. Yung swing arm na to doon pa sa mga naon ng mga Thai concept eh. So yung mga bagong swing arm kasi na CNC, alam ko ready na yan for caliper, for dual disc brake setup. Ito hindi. So nagbutas kami, nagtabas kami sa mismong swing arm at saka doon sa kanyang tawag dito sa bracket mismo. So ang ganda ng ginawa niya guys, parang nagmumukha siyang plug and play na pag tinignan mo. Ayan, kamusta guys ang boses niya? Alam ko na miss nyo ang boses ni Julia, no? At saka yung panggilid pala, in-orderan ko na ng panggilid to guys. Sa mga nagtatanong kung ano ba ang panggilid na lalagay natin, ang masasabi ko lang ito, ang linagay namin panggilid as per yung ano natin, nagtotono ng panggilid, si Bongon Racing Team, ay TSMP
TSMP torque drive assembly. So buo na yan. TSMP na pulley yung sa harap. And then mag-a-adjust kami doon sa bola, clutch spring and center spring. Kasi sa ngayon, ang center spring natin is 1,800 RPM. So 1,500 siya dati, tinaasan namin. And then yung bola, ang pagkakaalam ko, ang bola niya ngayon is 1113. Kaya hindi na siya sobrang RPM. Kasi dati, as in konting bigaan mo lang sa throttle, so mga sagad na yung RPM dito. Ngayon hindi na siya. So less stress sa makina. Pero temporary ano lang to, temporary lang na tono. Woo! Ang bilis, so 70 agad. Sinubukan ko ang habulin tong Giulia gamit nung isa natin motor, yung 450 SR. Ang hirap niyang habulin pala. Sa ano lang sa arangkada hanggang sa mid. Sa duluhan syempre may iwan pa rin ang Aerox. Pero hindi ko alam. Hindi natin masasabi kasi may nakita akong 232 na umaabot ng 196 kilometers per hour. Grabe yung builder na yun, o kung sino man ang nag-build ng NMAX na yun. Padaan po ako. Grabe, ganda niyang gamitin, no? Lakas din. Accurate kaya yung 80 kilometers per hour nito? Kung accurate yan, grabe yung power naman ng 232 talaga. Try natin ulit pag medyo maluwang ang daan. Ito lang nga, medyo huliin ang motor since maingay ang pipe niya. Though yung iba naman is wala naman siyang kahuli. May side mirror. Nakasapatos naman ako. So ang pwedeng ano dito mapansin is yung ano talaga, pipe niya. Naku, may ano pa, may checkpoint. Ayun na nga yung sinasabi ko. Buti hindi tayo inuli. Malilate ako sa graduation. Kung binarurot ko siguro yun, buti na lang ano sila, occupied. Ang dami ng huli ngayon. Actually kagabi pa nung gamit ko yung 450 SR natin, siguro apat na beses ako nakakita ng mga nagche-checkpoint, no? Ano kaya meron? Ang ayaw ko na lang dito is ang daling maubos ng gas niya kasi ang liit ng tangke. Feeling ko hindi naman siya sobrang tao sa gas eh. Sakto lang para sa karga niya. Pag panatono to after 500 kilometers, mas titipid siya. Kasi ngayon sobra sa gas eh. Ang aga ng mga nagpapa-car wash, oh. Mga pupunta sa graduation din yan, sigurado ako. Ayan, malapit na tayo guys. At ika-cut ko muna ang video dito kasi hindi ko nagagamitin to. Magsasasakyan kami papuntang eskwela. And ayun, I'll see you later. Nathan and David De Leon, Nadine Pagliari de Torres, Ruth Jane Macpitan de la Cruz, Francesca May, dumating na piyesa ang Fazio natin at
gusto kong ilagay. Yun. Let's go. Nagtataka kayo lagi kung binubuksan to. Init. Tangina. Dito yung switch ng fan niya. Kasi manual yan eh. Ganda ng tunog. Ang bisin tignan ng motor sa taas, no? Ito lang ayaw ko siguro dito. Ang dami yung tignan dito eh. Kasi may cellphone holder ako. Tapos yung Insta360 pa na mount niya. Kaso ganun talaga. Napakainit ng panahon. Malakas ng preno niya sa likod, oh. Bumili ako ng side mirror dun sa Fazio. Ang pangalan pala ni Fazio ay Snow. Pinangalanan na ni Mrs. So Snow na ang tawag natin sa kanya. Bumili ako ng bar and side mirror, yung bilog, para cute siya. Tsaka may maliit na visor akong binili. Yung dito lang siya eh. Ano pa ba yung binili ko doon? Yung caliper niya na RCB, hindi ko pa nalagay. And meron pang isa eh. Ay, wala na pala. Yung footboard. Footboard ba tawag doon? Yung rubber matting para hindi siya nagagasgasan yung inner fairing ng mismong Fazio. Ewan ko, di lang ako sanay din dito sa itong malaking visor ng Aerox natin. Parang mas gusto kong tignan yung carbon yung dating nakalagay. Pero pag GP kasi dapat nakaganyan ka eh. Siguro masasanay din ako. kilometers at matotono na ng tama to. And parating na rin ang panggilid nito eh. Yung torque drive niya darating na. Excited ko nang palagay lahat na yung buong panggilid niya para sabing-sabi talaga yung takbo. Hindi siya nag-over RPM. Laki ng boses ng Aerox na to. Parang mas maingay pa nga siya dun sa 450 SR ko eh. Sarap mag-swimming, no? Okay, tignan ko nga muna tong yung radiator niya. Sana hindi nagbabawas ng coolant, no? Natatakot na ako eh. Kasi last time nung sumabog yung makina, wala man lang indicator na nag-overheat eh. Check ko nga. Uy, ang lamig pa ng makina. Sana accurate siya. May nabibiling ganyan na kaso siya, parang voltmeter. So nakikita nyo yung temperature at saka voltahe ng electricity mo dito sa motor. Kaso baka kasi matrabaho since kailangan mong hatiin ata yung hose ng ang tawag dito, radiator. Stable din niya kahit walang kamayo. Siguro kung may lalagay pa ako dito, stabilizer. May stabilizer ako nakita ng RCB. Hindi ko lang alam saan nilalagay, no? Kasi mas maganda dito yata para nakikita ko siya lagi. Ang linis ng NMAX nyo, oh. Makintab. Makintab, bago linis, oh. Pa. Tsaka sa gas tank nito nabibitin ako, no. Sana mayroon silang magawang gas tank na mas medyo malaki para malagay ko dun sa subframe nya. Magandang i-try ito dun sa may Clark, yung bridge na dinaanan namin nung nag-City of Baguio kami kasi haba ng daan dun eh. Ang wino-worry ko lang baka sitahin siya sa mismong entrance since medyo maingay yung pipe eh. Hindi ko pa kasi na-try ipasok sa Clark ulit tong motor na to, no. Nakaka-enjoy talaga siyang i-drive ngayon. Paano pa pag naka fully tune na, no? Sarap.
Aerox version 2. Formado rin ng konti oh. O nga pala, hindi ko nilalagyan ng noise cancellation tong mic ko kasi marami nagkakagusto sa boses ng mga motor eh. Yung iba kasi talagang nilalagyan ng noise cancellation. Dati ganun ginagawa ko. Kaso mas immersive siya talaga pag naririnig mo yung ungol ng motor niya. Okay guys, so papasok na siya and I'll see you again in my next vlog. Peace!